ng pag-ibig ni Lord last month po. Amen? Babaunin natin yung pag-ibig na yon all throughout the year and moving forward po. Kaya napakahalaga na maranasan natin ito dahil meron tayong gagawin ahead of us. So hayaan mo po kami, Panginoon, na papurihan ka, sambahin ka sa kadakilaan at kahigtan mo sa sanktuaryong ito sa aming mga buhay. And we are so excited, Lord, to give you all the glory, all the honor, and all the praises sa iyong pangalan lamang, Panginoon Jesus. This is all praise in Jesus' mighty name. Amen. One, sumayaw ka sa Panginoon. Let's celebrate His goodness. Let's celebrate His love. Mataas na
presence. Lord, we are so grateful that we are here, oh God. Come on, shout of praise, Jesus! Thank you, Lord! Narito kami ngayon. Oh! Hallelujah, you're worthy of it all, Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa papurit pagsamba. Maging ang buhay ko, inaalay sa'yo. Wala nang hihigit sa alay na pag-ibig mo, Jesus. Gamitin mo ang buhay ko sa kalwalhatian mo. Lord, we worship you. Wala naman ang nasa ng pag-ibig mo, Jesus. Ang puso ko'y nagmulog ng lubog. Sino ba ako upang ako'y iyong hinanap? Ngayong tagay ko na sa buhay ang liwanag. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa papurit pagsamba. Maging ang buhay ko'y inaalay sa'yo. Wala nang hihigit sa alay na pag-ibig mo, Jesus. Gamitin mo ang buhay ko sa kalwalhatian mo. Yes, O God, papasalamat mo kami, Panginoon. Akalain na ito'y mararating. Ang buhay na ipinangako mo sa akin. Ay nakayamanan, ay ikaw ay mamanglan. Sa mga katanungan, ikaw pala ang kasagutan. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa papurit pagsamba. Maging ang buhay ko'y inaalay sa'yo. Wala nang hihigit sa alay ng pag-ibig mo, Jesus. Gamitin mo ang karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa papurit pagsamba. Maging ang buhay ko'y inaalay sa'yo. Wala nang hihigit sa alay ng pag-ibig mo, Jesus. Gamitin mo ang buhay ko. Yes, O God. Kadakilaan mo, Panginoon. Kami po'y naririto ngayon sa iyong pagmamahal. Lord, you have led us, O God, to the path of righteousness, to the path of salvation right now. We receive healing. We receive, Lord, restoration. Panginoon, nandito kami ngayon nagpapakumbaba. It is you that really matters. Your greatness over our lives, Panginoon. Hayaan mo po kami awitan. Sa buhay ko'y lagi mo dahil sa biyaya at habang buhay
mahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantay. Humingin ka sa amin, humingin ka sa amin, tataas ang aking itanaman sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Karapat-dapat ka, karapat-dapat ka, karapat-dapat ka, karapat-dapat ka, sa papuri pagsamba. Karapat-dapat ka, oh, karapat-dapat ka, karapat-dapat ka, sa papuri pagsamba. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa papuri pagsamba. Maging ang buhay ko'y inaalay sa'yo. Wala nang hihigit sa alay na pag-ibig mo, Jesus. Gamitin mo ang karapat-dapat na Panginoon. Karapat-dapat na Panginoon, sa papuri pagsamba. Maging ang buhay ko'y inaalay sa'yo. Wala nang hihigit sa alay na pag-ibig mo, Jesus. Gamitin mo ang buhay ko. Gamitin mo ang buhay ko. Gamitin mo ang Sing to the Lord. Gamitin mo ang buhay ko. Gamitin mo ang buhay ko. Sa kalwalhatian mo. Come on, give a clap of praise unto the Lord. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin para sa iyong glory, Panginoon. For your greatness to be revealed among us, Panginoon. We humble down for you to be lifted up sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you for your thick presence over this sanctuary. This is all we pray in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. O, pwede bang ngitian mo yung mga katabi mo? Yan. Can you shake hands with them? Yan. Happy Sunday po. Blessed Sunday. God is good, amen? So what we will do now is that we will all stand, tatayo po tayo lahat, at iikot po tayo, ganito, iikot lang po na ganun. No, I want you to roam around and shake another's hand and say to him or her, you look great today, kapatid. Sabi mo. Praise God. God is good. Amen? Manatili tayo nakatayo and let's pray. Hallelujah. Let's give honor to the one who deserves all our praises and glory. Hallelujah. Can we lift our hands before God? Heavenly Father, we come to you as a family. Sabay-sabay na naman kami that we will be nourished by the Word of God. We will never, Lord God, steal any interpretation from the Scripture. Again, Lord God, we'll be quoting Psalm and it's David again for the second time will be speaking to us, Lord God. Through me, Lord God, your servant. Lord, samahan mo po kami. Be with us. Give us knowledge and wisdom. May you remove our stubbornness, Lord God, and allow, Lord God, a spirit that is willing to be learned, to be taught by you, by the Holy Spirit. Lord God, touch our hearts. Mahirap siya hipuin. But through the power of the Word of God,
I-cultivate mo yung aming heart, ready, receptive to receive the word that will be coming from your mouth through David. We love you, we thank you in Jesus' name, and everybody say amen. Bago tayo po, sabihin mo nga sa katabi mo, feel ko yumayaman ka na, kapatid. Feel ko. Sabihin mo, dama ko yumayaman ka eh. Alam mo, pag ang tao tahimik, yumayaman na. Sabihin mo nga sa katabi mo, parang tahimik ka, kapatid. Amen. God is good. Thank you, Lord. Amen. Ready na tayo lahat? Are we ready? Yung mga nasa langit dyan, okay na ba kayo dyan? Are you okay? Yung mga nasa abyss, nasa below, beneath, okay ba kayo rito? Dito, sa kanan, are you ready? Okay kayo dyan? Uy, praise the Lord. Dito sa gitna, okay ba kayo? Are you okay? Doon sa outer darkness, doon sa dulo, okay ba? Very good. Today will be, the Lord will be speaking to us a wonderful topic entitled, here is the title, ayan, sige po. The title is From Casual Worship to Full Reverence. Reverence. Sabi nga, reverence. Purihin ang Panginoon Diyos. At yan po ang magiging iikot the whole month of March. Our theme is reverence. Full reverence to God. So umpisahan ko ngayon, and this is the first Sunday of the month of March. Grabe, Pasko na naman next week. Ang bilis. Purihin ang Panginoon Diyos talaga, no? And today, pag-usapan natin to. I'll be quoting from the entire song number 8 of Psalm. Yan. Hindi to chapter verse eh. But this is Psalm 8. This is a song. At yan ang ating pong pag-uusapan. Gwapo ba ako ngayon? Para napilitan kayo. Okay. Ay, taka muna. Alam nyo ba na may isang family na nag-start ng church natin sa Canada, Saskatchewan. Saskatchewan, Canada, Regina. Nandito sila sa atin ngayon. Maganda ang Saskatchewan. Lima yan eh. Saskatchewan, 2, 3 hanggang 5 yan eh. At itong family nito, na-in-love kami sa kanila. Nag-fell in love kami talaga sobra. At sila ay extended family ko, parang relatives na namin yan. Sila din, kami rin ay inampun din nila. Purihin na Panginoon. At ang saya. Okay, today, ang Sarah family is here. Asa na, halika. Ando si Jess Arabia. Tayo ka, anak. Ayan, tayo ka. Ayan, ang ganda ni Jess. Tayo ka. Nakatayo ka na ba, anak? Ayan, nakatayo na siya, si Jess. Palakpakan natin si Jess. Tapos si EJ, andito, si Elijah. Come on, Elijah. Wait, ayan. Si Elijah next year ay ikakasal na. Tama ba? Hindi matay na sabihin, ano? Ang ganda ng pangasawa niya, Bisaya food o gyud. Ang ganda-ganda. Mistisang-mistisa. Parang white lady. Okay? Praise the Lord. At ang kanilang mommy, na siya rin, tong family to ay pastor whole family yan, naiwan yung tatay doon sa bahay, at siya ngayon nagpapastor doon, growing ang church natin. So let's welcome Sister Grace, si Mimi Grace, ayan. Lahat yan ay nagtatrabaho sa ospital, lahat sila. Pero napaka-active, sila po ay nag-abono sa church, at walang ginawa kundi palakasin ng simbahan. We started ang church natin sa Regina, doon lang po sa ilalim, doon sa basement. Doon nag-start at yun na, nag-flourish na ang church natin at ngayon ay lumalaki bilang isang pamilya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. God is good. Ayan, ang pinsan niya nandito, di ba? Ano pangalan mo? Barry. Barry, kasama mo ba mama mo? Tama? Si Janet, ayan, kapatid ni Mimi Grace, okay? Ready na ba kayo lahat? Pasahin natin mabuti. Can we go to Psalm 8, 1-9? Kasi Psalm mo ito eh. No? This is writings kasi ito. So wala talaga siyang chapters. Pero nasanay tayo, chapter, verse. Pero actually, this is a song. So puro line lahat to. Ano? Linya na lang lahat yan. Ano? So basahin ko, Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in heavens. To the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies, and to silence the foe and avenger. Okay? When I consider your heavens, the works of your finger, the moon and the stars you have set in place. Okay? You have set in place. What is mankind that you are mindful of him? Okay?
and human beings that you care for them. You have made them a little lower than angels and crowned them with glory and with honor. You've made them rulers over the works of your hands, and you put everything under their feet, all flocks and herds, and the animals of the wild, the birds in the sky, and the fish in the sea, all that swim, the paths of the seas. Tapos ang sabi niya, Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Di ba? Minsan sa sobrang busy natin in pursuing our colorful career, at minsan sa sobrang busy natin ka-scroll sa cellphone, at minsan sobrang busy tayo dahil alam naman natin na year ko 2026, year ko na ito. Ang dami nating pressure, demand nanggagaling, kabila. At minsan sa sobrang laki ng demand ng nakikita natin, kasi nga paldo ang buhay, maganda ang buhay. Minsan, lumiliit ang Diyos pag lumalaki ang ating mga ginagawa. Lalo na ngayon that we are living in an artificial world, artificial light. These are artificial. The screen is also artificial. Diba? The noise that we keep on hearing each day, the deadlines na ini-impose sa atin. Pero minsan, kapag tumitingala ka na ngayon sa langit, lalo na particular sa gabi, nakikita mo ang bituin. Saka nakikita mo ang liit-liit pala ng mundo. Diba? Lahat ng ito ay hindi natural, but we are bombarded and surrounded with artificial things na kung saan natin pinopokus ang ating buhay. At yun ang tatamaan ng song na ito. This is the song, a hymn. And I can say that this is a song of awe. O, A-W-E, not O, yung vowel na O. But it's a song of awe where the writer was amazed. He was astonished with what he saw in heaven. May nakita siya. Of course, may theology behind do sa song. Kasi yun naman talaga ang song. Gino-glorify niya, minamagnify niya ang Diyos. But this is what we call a worship overflow. Kasi yung umpisa at pangalawa, both o huli, yung umpisa at huli, both inulit lang siya. Okay? At yun. Kaya nung tumingin si David ang sumulat nito At nakita niya gaano kalaki ang Diyos. At habang nakikita niya ang magnificent, formation ng stars, saka siya nanliliit kasi kahit na gaano pa kalaki yung vision niya o dream niya, meron siya. He saw how small he was in the eyes of the Lord. Pero isa lang talaga ang mananatili kung ano ang tingin ni Lord sa atin. So sinunod ni David ito, yung chapter 8. Actually, Psalm 1, probably hanggang 45. Tapos ilang mga song pa sa susunod. Pero konti na lang. But straight yan, from 1 hanggang 42, 43, 44, 45, ay pwede nating i-attribute na sinulat ni David. Magaling siyang scriptwriter at magaling siyang songwriter. Pero ang kanta niya ay hindi lang kanta na kumakanta, kundi ito ay magpapaliwanag kung sino ang Diyos at ito'y salita ng ating Panginoon. So ito ay sulat niya, hindi nung siya ay hari. Katulad ng 51, hari siya ron Pero ito ay kanta niya na bilang isang shepherd, isang pastol, batang pastol, habang pinagmamasdan niya ang kanyang flock at dami, gabi, nagbabantay pa siya. Pero sa sobrang pagod, humiga siya, pagkahiga niya, tumingala siya sa langit. Well, nakakita siya ng isang big screen nasa ceiling at doon nagulat na siya kung gaano kalaki ang Panginoon. Probably maganda yung spot niya. Halos abot na niya ang lahat ng bituin. At dahil sa, wala namang masyadong light pollution except dun sa formation nung nakita niya, which ipapakita ko sa iyo. And hopefully, dadaling ko kayo kung saan, at kung ano, at kung saan, at kung ano ang nakita niya. Dadaling ko kayo ron mamaya. Purihin ng Panginoon. Ilan dito gusto sumama sa akin? Sa pagpunta ko, pagdala ko sa iyo kung saan nakita na David ang starry night, pakita sa kamay. At ang masakit ito, hindi ko na kayo pababalikin dito. Totoo yun, okay? So ayan na. So purihin ng Panginoon. So imagine, teenager si David, ayan na, alone in the field, mag-isa sa bukid, tapos nakahiga. Tapos pinanonood niya, napakaraming bituin.
At ang nakakagulat, ang nakita niyang between ay ito. Tingnan natin mabuti. Can we look at the screen? Yeah, tama ka. This is the Milky Way. Siguro probably andito siya sa ilalim eh. Ayan siya oh. Or andito siya sa ilalim na ito o sa ibabaw ng parang bridge na yan. Tapos tamang-tama na ang ganda ng formation ng buwan na yon at nung taon na yon kung saan bungad na bungad sa iyo na tila big screen ang Milky Way. So ano ang Milky Way? Di ba? Tingnan natin mabuti. Yan. Kapal ng dilim, liban sa nagliliwanag na bituin. Ano ito? Usok? No, hindi po yan usok. Yan po yung mga bituin. Okay? At yun na. Purihin ng Panginoon. At ito ay awit ng shepherd. It was a shepherd song. At dito na, ginawa niya yung psalm sa nakita niya. Astonishing ang view. Grabe ang scenery. So hindi ito sinulat sa panahon sa loob ng palace kasi may nakaharang na big ceiling o high ceiling eh. Katulad ng Vatican na ang gaganda na makikita mo sa ceiling ng mga obra ni Michelangelo. Galing nun, mahal nun. Pero ito hindi eh. Ito ay obra mismo ng Diyos. Pinakita sa kanya habang nakatingala siya. At ipapakita niya kung anong brass ang ginamit ni Lord nung dinrawing niya ito. Okay? So hindi niya ito nakita sa palasyo. Nakita niya ito sa open field. Di ba? Sa All-Star Hotel. Kasi kita mo lahat yung star eh. Tama ba? So Psalm 8 is a hymn of praise. It has a beautiful structure. Kaya pag binalikan natin ulit, can we go back again dun sa verse? Sige po, kukunin ko ulit kasi gusto ko tanawin nyo eh. Ganyan pag nagbabasa ng Bible, huwag kayong kumuha ng sitas, tapos tanawin nyo yung buo. Magugulat kayo dun sa verse 1 o line 1, Lord our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in heavens. Tapos itong praise na ito ay mauulit bilang extra sa ilalim. Ayun no, the Lord, Lord our Lord, how majestic is your name in all the earth. So nandoon yung title, nasa ilalim yung title, ang tawag dito ay inclusio. So what is inclusio? Inclusio is a literary device where a writer begins and ends a passage with the same or very similar praise, similar idea, or similar theme to frame everything in between. So, in layman's term, pwede kong gamitin na ang tawag sa inclusio ay sandwich. Isang sliced bread sa una, tapos another sliced bread sa pangalawa, iniipit yung palaman. Or, book frame. Para makatayo yung tatlong malalaking libro, may frame dito, pangalawa another frame dito para harangin. So that is inclusio. It is a literary device where writer begins and then end a passage with the same idea, same praise, same theme, same frame. Okay? At ang target dito nung writers ni David ay hindi i-focus sa tao. Even though tatamaan ang tao. Pero ang sinasabi talaga niya, eto na talaga ang team nito. O Lord, our Lord, how majestic is your name. Ending siya ulit, O Lord, our Lord, is majestic is your name. So the focus is not about man, even though it will be touched. Kasi explain to you the magnificence of God. The focus is not men. The focus is God's glory revealed. The glory of God revealed in His creation. Then, nagtuloy siya that the glory of God revealed with us. Yung glory ni Lord kita sa lahat ng kanyang nilikha, tapos yung glory ni Lord kita lalo na sa taong katulad mo. Lumalabas, iikot ang idea natin, since ito ay month ng reverence, lumalabas that true reverence begins when we see the greatness of God
and the grace He gives to small people like us. So ibig sabihin, ang tunay na reverence ay nagsisimula kapag nakita natin kung gaano kadakila ang Diyos at kung gaano kalaki ang biyayang ibinibigay niya sa mga maliliit na tulad natin. Tulad mo at tulad nating lahat. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ibig sabihin, inclusio, eto ang point ko. Sa huli, baka makalimutan mo yung ganda. Eto pa rin ang point ko, baka makalimutan mo yung gitna. Basta wag mo kalilimutan yung una at saka huli. Lumalabas na kapag mali ang view mo sa Diyos mo, mamamali rin ang worship mo sa Diyos mo. Kapag maliit ang Diyos sa isip mo, definitely casual lang ang buhay mo. Kung ano ang tingin mo at gaano kalaki ang Diyos sa buhay mo, definitely magkakaroon to ng domino impact na lalaki rin ang tingin mo kung ano ang magaganap at mangyayari sa buhay mo. Kaya maliit ang nangyayari sa iyo kasi sobrang liit ang tingin mo sa Diyos mo. At kaya malaki ang nangyayari sa buhay mo kasi malaki ang Diyos na nakita mo sa iyong buhay. So siguro probably ang magiging tanong nyo, saan po ba nag-uumpisa ang reverence? Since importante pala ang reverence. Ang indicator pala ng laki o vastness o anumang laki o size ng buhay ko ay depende kung ano ang tingin ko kay Lord. Whether I have a wrong view about God, it will always lead to a wrong view about life. But a right concept about God will always lead to a right concept about life. So the question is, how do I develop reverence for God? Nag-uumpisa ang reverence sa Diyos kapag alam mo ang mga ito. Are you ready? Taas nga kamay ng ready. Yung mga natutulog, wag natin silang gisingin, sila'y nagpapahinga sa piling ng ating Panginoon. Okay? So wag niyong gigisingin. So number 1, are you ready? Can I hear an amen? Number 1, nag-uumpisa ang reverence mo sa Diyos kapag alam mo na alam mo yung majesty ni God. Alam mo ba yung majesty ni God? Of course, inclusion. Basahin natin ulit. Verse 1, verse 9. Go. Purihin ang Panginoon. O Lord, our majestic is your name in all the earth. Verse 9, same. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Napansin nyo? Binuksan at sinarado ni David ang psalm with the same line. Sabi ko kanina, sandwich. Isang slice ng bread, ni-reveal yung majesty ni Lord. Another slice ng bread, ni-reveal ulit yung majesty ni Lord. Simula, dulo, revealed si Lord. Gano'n kaya tayo? Simula ng life mo, dulo, revealed si Lord? O active ka lang nung bata ka, nag-aaral ka, tapos nag-backslide na sila nung nag-asawa na sila? Pwede yon, nangyayari yon. Wrong notion. Mali ang tingin. Andiyan ba kayo? So una, paano nag-start ang pagiging majestic ni Lord? So, the great David started with the names of God. Tingnan nyo, O Lord, another is our Lord. Two great names of God. If you think that these two words are the same, no, it's not. Hindi siya pareho. Kasi yung unang Lord, all caps lock yan eh. Capital L, capital O, capital R-D. Referring to tetragrammaton. Tawag dyan eh, tetragrammaton. YHWH. Sa Hebrew yan, that is Yod-Hei, Vav-Hei. Sabay-sabay nga, Yod-Hei, Vav-Hei. Oo. Yun yung unang name. At itong unang name na ito means covenant name. God was so proud to reveal before men His name. Sabi niya, what's your name, Lord? Sabi niya, I am Yod-Hei, Vav-Hei. So wala siyang vowel. Lahat consonant. Depende na lang kung sino maglalagay ng vowel. And they attempted to put a vowel in it. At ang ginamit nila ay Ya o Yahweh. Yod-Hei, Vav-Hei. But sa sobrang banal ng pangalan, puro consonant siya. Hindi sinabi kung ano talaga, how do I pronounce the name? But wag na natin i-pronounce. Baka mamali ako eh.
But yung sinasabi nung Yod-Heh, Vav-Heh is that I am a God and that is a covenant name. What do you mean by covenant name? It is a very personal name. So when He revealed Himself before man, una, He revealed Himself as Elohim. Power. Creator eh. Ganda nun. Pero patanong ko, paano ka makikipag-personal relationship? Ang lakas mo eh, di ba? Ang dating, creator ka eh. Creator ka eh. Tapos God gave again mankind His second name. But this time, hindi na about power. It is about being personal. Another name will be our Lord. So hindi na siya all caps lock, di ba? Capital L-O-R-D. But ito na, ang capital lang yung L, tas O-R-D. But originally in Hebrew, this name is Adonai. Adonai. From the root word adhon. And adhon means may-ari. Adhon o Adonai means powerful. A person who has a sovereign rule. So makaiba siya. Pinagsama ito ni David para lang ipakita sa kanya kung gaano katindi ang Diyos. Unang-una, sinasabi niya, God is both personal. God is both personal. May relasyon. Sinasabi ni Lord, oo, makapangyarihan akong Diyos. Pero gusto ko makipagrelasyon sa inyo. Gusto ko maangkin niyo ako, maangkin kita. Pero hindi mo pwede sabihin personal lang. Nagsabihin ng personal, akin lang siya. Kasi may mga ganyan tao, ako naman may personal relationship kay Lord. When you say personal, it doesn't mean iyo lang. Ang sinasabi lang ni Lord, gusto ko makipag-ugnayan, makinipagniig sa'yo. In a very personal way. Ako ang Diyos na ang aking bahagi magpakilala. Hindi ko ugali ang magtampo at hindi ko rin ugali ang mag-back out o mag-withdraw. Gusto ko makipag-usap, makiniig, yumakap, magparamdam. Gusto ko magpakilala. That is being personal. Para hindi mo ako katakutan. Tumuloy siya by saying Adhon or Adonai, powerful. Sinasabi ng Panginoon, kung makikipagrelasyon ka sa akin, sabi rito, kalakip nito ay ang otoridad ko. Ang aking kakayanan. Pangalawa, ang pagiging may-ari, pagiging owner ko, pagiging employer mo sa iyo. So quoting these two names, whether God is personal, may relasyon, or powerful, may otoridad. So sinasabi ng Panginoon, anak, hindi ako nakikipagbarkada. Bagamat I love to have a inner, personal, close relationship with you, pero hindi ako nakikipagbarkada lang. Pangalawa, hindi ako genie. Na kapag kinalabit mo, di ba maraming ganyan, kalabit, pengi, di ba? Kalabit, tas pengi. Hindi ako kalabit, pengi. I am not a genie. Ang sinasabi rin ni Lord, hindi rin siya emergency hotline. Na kapag mayroon ng malaki nangyayaring sakuna sa pamilya, saka lalapit kay Lord. Na parang si Lord ay ATM, kung kailangan po mangailangan ng pera, lalapit ako doon sa machine and then papasok ko yung ATM ko at wala naman din pala ako makukuha. Una, napulot mo lang yung ATM. So hindi siya emergency hotline 911. No. Sa makatid, reverence starts with knowing His name. So reverence starts when we realize God is not common. Even though He will be compared like with a mother, but He is not a mother. Even though sometimes the Bible will compare God like a friend, but He is not talaga a friend. It's more than a friend. Andiyan ba kayo? So dapat intindihin natin that God is not common. Huwag niyong makasanayang pinapalit niyo ang Diyos sa kaibigan. At huwag niyo rin kakasanayang ipagpalit si Lord sa trabaho. Si Kelay, pinaliwayag na sa atin na wala ng trabaho. Sa panahon, ang ganda ng trabaho. Pwede yun, ang ganda ng trabaho mo, so mawalan ka ng trabaho mamaya. Mamaya lang to, wala ka ng trabaho. Nangyayari ba yun? Huwag natin pagpapalit si Lord sa trabaho.
Kasi kaya ni Lord gumawa ng kumpanya para sa iyo. As a matter of fact, kaya ni Lord gawing ikaw ang presidente ng kumpanya ang gagawin niya. Huwag din natin siyang ipagpapalit sa mga magulang natin. Mababait ang magulang natin, pero marami rin magugulang na magulang. Tama po ba? So, hindi ko sinasabing tinuturo dito na iwan niyo ang mga magulang niyo. No, you need to be kind to your mother and to your parents. But God is more than our parents. Andiyan ba kayo? At ang matinong nanay, hindi magseselos kapag sinabi mo to sa kanya. At sasabihin niya, dapat lang, mas mahal mo ang Diyos kaysa sa akin. Anak, meron bata. Meron ba tayo dyan? Pwede rin yun. Okay? So reverence starts when we realize God is not common. Nga pala, I want you to know this church love God so much more than our parents. At gumanda ang buhay ng nanay ko nang sinabi niya, maglingkod ka na kay Lord, wag mo akong pabayaan mo na ako na ang bakal. Ay, talagang pinaganda ni Lord ang buhay ng nanay ko. Kasi mahal na mahal siya ng Panginoon. Kasi binigay nga niya ako sa Panginoon. At ang sabi ng nanay ko, wag mo nang isosoli sa akin yan, Lord. At manghihingi na naman yan. Nandiyan ba kayo? Kaya nga ang tanong natin, nireduce mo na ba si Lord of something that is manageable in your life? Na-reduce mo na ba si Lord sa mga bagay na inaakala mo, pag nawala ito, pag nawala ang Diyos, makakamtan mo ang lahat ng ito? Di ba? So ang tanong ko sa inyo lahat, ginawa na ba nating ang Diyos ay pwede nating i-schedule at kung out siya sa schedule kasi hindi mo naman siya kailangan, ay pwede mo nalang balikan kung maluwag ng schedule mo. Ginawa mo na ba yun? Or ang Diyos ay pwede nating i-argue at sabihin natin sa Kanya, mali ang desisyon mo, mali ang nakita mo, ba't hindi mo ito pinakita sa akin? Or pwede kaya na na-ignore na natin si Lord at naiwan somewhere? At nung binalikan mo lang dahil kailangan mo na? O eto maganda, naranasan ba ninyong dinadaan-daanan nyo na lang ang Panginoon? Ang masakit ito naapak-apakan pa. Di ba? Pwedeng kalimutan, pwedeng balikan kung maisipan. Kaya if God feels small in your life, it is not He shrunk. It because your vision did that. Kaya yung familiarity lagi ang ugat ng pagkawalan ng relasyon sa Diyos. Kaya ang sabi rito ng psalmist, sabi niya, I'll start with God and I'll end the song also with God. I'll start His majesty in the beginning and I'll end the song still in His majesty. And that is forever. Yun yung sinasabi ng kanta. Dapat you start with the majesty of God. Dapat alam mo kung paano mo ginagalang ang pangalan niya. At alam mo that no other name given, only one name, and that is the name of the Lord. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangalawa ulit, balikan ko yung tanong ko, saan nag-uumpisa ang reverence? Saan nag-uumpisa? Una, ang sabi ko, yung majesty ni God, dapat alam mo. Secondly, dapat, nag-uumpisa ang reverence si Lord kapag alam mo yung greatness of His creation. Ano yung ginawa niya reflects kung sino siya at kung sino siya makikita mo sa ginawa niya. Puntahan natin verse 3, okay? Can we go to verse 3? Sabi niya rito, when I consider your heavens, the work of your fingers. Sabi niya, when I consider your heavens, the works of your fingers. The work of your fingers daw. Yung kalangitan daw at ang kanyang nilikha ay gawa daw ng kanyang daliri. Gawa daw ng kanyang daliri. So the work of His fingers. Imagine mo yun, ano? Yung galaxy na hindi natin makomprehend ay gawa daw ng kanyang daliri. Hindi sinabing gawa ng kanyang arm. Hindi sinabing gawa ng kanyang strength. Ang sabi, gawa daw ng kanyang fingers.
So ano ang gawa ng kanyang fingers? Balikan natin ulit yung picture kanina ng Milky Way. Ito raw. Isa lang ito, hindi natin mako-comprehend. Ang laki, yung vastness ng universe, hindi natin kayang unawain. Ayan. So ito yung top view ng Milky Way. Ayan. Ang Milky Way, ganyan ang formation. Para siyang ipo-ipo. Tapos sa gitna niya ay isang mata. Sa gitna ng gitnang mata na yun na may dilaw, ay merong black hole doon na siyang pinaka-pupil ng mata. Hindi na natin mapupuntahan. Kung sa view ka, na nasa lupa ka, ito ang view. At kung ikaw naman ay katulad ni David na nakatingin sa langit, ito magiging view niya. So both itong dalawang to ay view mula dito sa lupa. Nakatingin ka. Pag ganyan. At ito naman, nakatingin ka na talaga. Papunta sa langit. Okay? Sabi niya ganoon, when I consider your heavens, the works of your fingers. Listen carefully. Nakahiga siya, nakatingala. Ito nakita niya Milky Way. Ang Milky Way ay ang galaxy natin. Isa lang ang Milky Way. Ito lang ang Milky Way. So yung vastness nito is beyond our comprehension. Kasi bakit? Kasi ang Milky Way ay umaabot ng 100,000 light years. So kung babiyahihin ko yan, from end nito, dulo nito hanggang dulo nito, hindi ko siya mababiyahe. Kulang ang buhay ko sa laki at vastness po nito. Yung vastness niya ay sobrang lawak at nagpo-produce siya ng probably yun ang nakita ni David. Wow! Siguro ang ginawa ng Panginoon, nilapit sa mata niya itong Milky Way. Wow! Sabi niya ganyan. Napakaganda ng Milky Way kapag madilim na madilim. Kasi magliliwanag ito na tila parang nakakita ka ng araw na marami. Pangalawa, kaya ito Milky Way kasi para siyang natapong gatas. Pero para siyang sinaboy na gano'n, tapos may kanto, hanggang sa umikot na gano'n na parang ipo-ipo. Kaya siya tinawag na Milky Circle. Paikot ang tulo. Ayan. Tapos pinapalibutan ito ng ionized clouds. Kaya ang ganda-ganda tignan. Kung meron kang gadget o gamit, titignan mo siya. Kikilabutan ka ng buo mong katawan. At pag tinignan mo siya, dito, yung formation ng stars niya, hindi mo akalaang stars lahat ito. Okay? Ang ganda ng position ng stars. At dyan tayo nakatira. Ngayon, ang gagawin ko, dadaling ko kayo doon. 2 minuto. So, babiyahiin natin, pero ang tatamaan natin, yung pinaka-black hole. Doon magtatapos yung video. Are you okay? At yung iba, hindi ko na nga iuuwi. Purihin ang Panginoon Diyos. Are you ready? Can I hear an amen? Ready na kayo? Sige po, let's watch the video.
mo? Di ba? Di ba? Di ba, kung may jowa ka, iniwan ka, ang liit ng problema mo, tama? Lalo na kung wala naman talaga, tama po ba? Hello? Kung ang kailangan mo lang next week ay 30,000 pesos, lumiliit siya pag nakita mo yung Milky Way. Amen? Andiyan ba kayo? Di ba yung pride mo nababasag? Tama po ba? Kung may yabang ka dahil malaki na ipon mo, meron ka ng 3 million pesos, hindi ka papasok yun sa bilang ng billions of stars meron ng Milky Way. At ang maganda sa Panginoon, kaya niyang bigyan ng isang bituin eh. Ang magiging problema mo lang, saan mo ipapasok yung bituin na yun? May kausap ba ako rito? Pag hindi kayo nag-amen, babalik tayo sa umpisa ulit, kapatid. Very good. Andiyan ba kayo? Kung disturb ba, di ba disturb ang kaluluwa mo sa gulo ng Iran at Amerika? Try to imagine yung peace at kapayapaan na meron ng Milky Way. Andiyan ba kayo? Mga kapatid, kaya ni Lord bigyan ka ng bagong mundo. Problema lang, mag-isa ka lang doon. Hello? And when I say beauty, this is real beauty. This is beauty. Ganda. Nga pala, isa lang po ito sa magagandang galaxies available. At ang pinakamalapit yata ito is the Andromeda Galaxy na pinaniniwalaan na magsasama isang araw upang mag-create ng 2 pinagsamang galaxy. Kung paano gagawin ni Lord yun, hindi ko yun alam. Andiyan ba kayo? Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. At alam ba ninyo na itong Milky Way na ito, habang pinagmamasdan ni David, na-reveal sa kanya yung infinity ng Diyos. Yung holiness, yung vastness ng Diyos, yung kaluwalhatian niya na ang layo, di ba? Pinag-aagawan ng buong mundo ang mundo. Pinag-aagawan, di ba, ng mga magnanakaw, ang bilyong-bilyong kinukurakot nila taon-taon. Para lang sabihin na wala ito sa parating na kayamanan na meron tayo. As a matter of fact, ang sabi ng scripture, for the righteous will shine like the stars in the heavenlies. Andiyan ba kayo? At alam ba ninyo na ang solar system natin ay umiikot sa center ng Milky Way? I'll show you another picture. Anak, ayan o. Ayan ang solar system mo. Ito yung laki ng Milky Way. Ito lang po yung solar system natin. Hindi ito Earth. Solar system po yan na hindi pa natin kayang labasan. Hindi pa natin ito na-explore ang kabuuan ng solar system. At ang solar system natin ay bahagi lang ng Orion Arm. That is the Orion Arm. At ang Orion Arm ay isang bahagi lang ng Milky Way. Tapos nag-aagawan sila sa iisang boyfriend. Nakapangit-pangit naman, pinag-aagawan. Bungi-bungi pa. Gusto ko siya, akin siya. O di sa'yo na. Bakit natin pag-aagawan ng mga taong hindi naman tayo mahal? Amen? Mag-aanak ka pa, ganun pa. Si Lord ang ipurso natin. Amen? So itong Orion Arm na ito ay part ng Milky Way. At ang nakakagulat, itong Milky Way ay part lang na tinatawag na local galaxies. Ang dami nito. When I say madami, this is countless in number. At ang local galaxies nito ay bahagi lang ng observable universe. Yung naabot lang ng mga camera at naabot lang ng mga device. At ang sabi ng marami sa pag-aaral, na lumalapad pa at lumalawak ang universe. And proven na marami pang mga planet na kine-create si Lord araw-araw. Kaya ni Lord maggawa ng bagong pamilya sa iyo at bagong pagmamahal at bagong pag-ibig at bagong karir at bagong ipupulsong buhay. Why settle for less? Huwag kang mag-iiyak dyan. Ang ganda-ganda nun. Ba't pogi ka ba? Hindi naman. Si Lord ang bahala. Amen?
Kaya ang ibig sabihin ng Milky Way is Milky Circle. Kasi para siyang gata sa daan, paikot, umiikot ang tulo. At alam nyo ba, na umiikot itong solar system na ito dyan. At hindi pa tayo nakakaisang orbit sa ikot. Hindi pa. Gumagalaw ang creation ni Lord. Ikaw na lang hindi gumagalaw. Sabi mo, galaw-galaw nang hindi pumanaw. Sabi mo, gumalaw ka dyan. Purihin ang Panginoon Diyos. So, kailan nag-i-start ang reverence? Nag-i-start ang reverence kapag alam mo yung greatness ng creation ni Lord. Pero ito ang twist. Hindi dito nag-concept. If you think na nag-concept din si David dito, no. He continue. Nag-uumpisa ang reverence ni Lord sa pangatlo na bagay. Ano yun? Yung smallness at significance mo, alam mo. Dapat alam mo na maliit ka. Alam mo yung insignificant ka. Dapat alam mo yun. Verse 4. Are you okay? And what is man or mankind that you are mindful of him? Human beings that you care for them. This is talaga a shocking statement. After explaining the cosmic entrance of God as a creator of these heavenly bodies, nalaman nyo ni David, ang nakita na niya, teka muna, sino ngayon ako dito sa nakita ko? Ang ganda. So David was overwhelmed. He is overwhelmed. Hindi niya sinabing, wow, ang galing ko, yung Diyos ko pala naglikha nito, so big time ako. No, ang sabi niya, Lord, bakit ganun? Ang laki-laki ng ginawa mo, pero bakit mo ako iniisip? What is mankind that you are mindful of Him? Sabi niya, human being that you care for them. Bakit ka nagmamalasakit sa tao? Ano ang tao? Ang tao ay finite, ang tao may hangganan, ang tao ay dependent, ang tao ay umaasa lang. Number 3, ang tao ay temporary, ang tao ay pansamantala lang. Bakit tayo pag-iisipan ng Panginoon? Bakit niya pag-iisipan ng mga tao ang tigas ng ulo na kapag may dumating na naman sa kanilang pagpapala, iiwan na naman ng Diyos? Why? Bakit niya pag-iisipan ng tao? Ang tao ay unyango, ang tao ay balimbing. Di ba? Pero ang sabi niya, oh Lord, bakit ka ganyan? Why are you so mindful of me? Bakit ka mindful sa akin? When you say mindful, bakit inintention mong bigyan ako ng atensyon? Bakit mo inintention bigyan ako ng atensyon? Kapatid, din mo yung katabi mo. Grabe, iniisip yan ng Diyos. Tanungin mo ko, how many times? Tanungin niyo ako, how many times? Palagi. Araw-araw iniisip ka ng Diyos. Pati nang iwan sa inyo, iniisip pa rin yun ni Lord. Kaya dapat, ibig sabihin, purihin ng Panginoon, hindi aksidente ang pagkakagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi ka afterthought ng Diyos. Dapat talaga maintindihan ng tao, Lord, bakit ka napaka-mindful of me? Bakit mo ako laging iniisip? Ibig sabihin, magyayabang na ako. Kita mo ako, big time ako, di ba? Ganyan si Lord, titignan ako lagi. Ako yung apple of the eye niya. No. Di ba? Your reverence to God must always lead to your humility. Why? You are nothing. You're just speck of the dust. In a snap of a finger, you will lose your life. Be humble. Sabi mo sa katabi mo, be humble. Kasi pag masyado kang self-centered, mawawala yung sense of awe mo. Magiging, nag-worship kayo rito, nakanganga ka lang na, okay, magiging casual lang to. Amen? Kapag masyado kang self-centered, nawawala yung awe, nawawala yung respect sa Diyos. The more you see God's greatness, the more you bow, not shrink, but you bow. You become seriously engaged with a God who is so serious in having relationship with you. And that is grace. That God made you qualified even though you are not qualified. God doesn't need your worship. Kung yun lang yung worship nyo kanina, sabi Lord, ano yun?
Baka mas magaling pa nga yung mga balyena sa inyo eh. Baka mas magagaling pa nga yung elepante at ilang mga uri ng mga hayop. O baka ang halaman sa parang, maging ang mga bulaklak nito, ay mas maganda pag mag-worship. Ayun, sabi Lord, binigyan ko kayo ng bahay para yun lang. Amen? Yung giving nyo, yun lang. Sabihin, Lord, ito na yung giving mo. Kung may tao o may persona na binabaliwala sa mundong ito, kundi ang Diyos, at siya'y binabaliwala minsan ng mga anak ng Diyos. At hindi mo makikita ang laki ng Diyos kung ang laki-laki ng ulo mo. At hindi mo makikita ang kahigtan ng Diyos kung tingin mo ikaw ang higit. Kapatid, hindi nakasentro sa iyo ang mundo. Pero nakasentro ang mata ng Diyos sa iyo. The infinity of God, the infinite God, thinks about you always. Because God wants you to change. And to have a different view about Him. Nag-uumpisa ang reverence kay Lord sa Diyos, hindi pagwasak ng sarili ang malaman at tanggaping maliit ka. Dapat alam mo maliit ka. At hindi ka mahalaga. Pero may nagpahalaga sa iyo. Kasi ang mata niya nasa iyo. Mga kapatid, konting humble naman. At ang pinakamayabang na tao, tanungin niyo kung sino pinakamayabang na tao sa buong mundo. Yung walang oras kay Lord, ang yabang mo. Kayabang mo naman. Pag nagka-cancer ka, magkakaroon ka ng time para i-treat ng doktor, tandaan mo yan. Kung ngayon mahirap ka pa lang, wala ka ng time, what more yumamang ka? So pinakamayabang na tao sa mundo, hindi yung mayabang, yung mga taong walang oras sa Diyos. Kung ngayon pa lang wala ka ng oras sa Diyos, bakit kanya bibigyan ng buhay na walang hanggan? Konting humble naman. Sabi mo sa katabi mo, konting humble naman, kapatid. Amen? Maraming tao na sobrang ganda. Ang ganda-ganda ko. Kapatid, di pumunta ka ngayon ng Brazil. Tingnan mo kung maganda ka. You go there. Sa Brazil, lahat maganda. Pati bagay lamesa maganda. Andiyan ba kayo? Amen? Sabi ng isang tao, Manny, ba't ang liit-liit mo? Oo, laki niya eh. Siguro 5'9", 5'10", laki niya eh. 200 pounds. Pumunta ka ng US, pinakamaliit ka. Ang tao doon, 6'5", 6'8", 7", ang lalaki, 500 pounds. Humility. Pupunta tayo sa church to express our humility. Kasi insignificant ka. And yet, ang mata ng Diyos nasa iyo. Ganda, no? Hindi ako may sabi yan. Yan ang sabi ni David. Tinatry ko lang intindihin yung iniisip niya para maintindihan po ninyo. At ayoko maglagay ng sarili kong thought kasi hindi niyo maintindihan, sayang. Andiyan ba kayo? So nakakaroon tayo ng sense of awe. Nag-uumpisa ang reverence natin, yung pag nakita mo yung smallness at significance mo, alam mo. Pang-apat, are you ready? Nag-uumpisa ang reverence mo sa Diyos pag alam mo yung dignity given to humanity. Tumuloy siya, ay ito mahaba-haba ng konti. Wow! 5, 6, 7, 8. You have made them a little lower than angels and crowned them with glory and honor. You have made them rulers over the works of your hands. You put them everything under their feet. All the flock and herds and animals of the wild, and the beasts in the sky, and the fish in the sea. All that swim the paths of the seas. Wow! Ano to? So kaya ang tanong niya, ano yan? Pag after kwento tungkol sa kaliitan natin, pero ang Diyos ay nakatingin sa atin, that God is so mindful of Him. Now here comes David shifting, and he was quoting Genesis chapter 1.
He was quoting Genesis, particularly Genesis 1:26 to 28. Tingnan na lang nyo sa bahay. So Genesis 1:26-28 was the creation narrative. And it was the creation mandate. That man daw was created in the very image of God. He was now given the authority, di ba, to rule over the fish. To rule over all living creatures. So pagdating sa 8, verse 5, ito na ngayon si David, even though sabi niya, ang bata ng Diyos nasa iyo. Hindi ka bibitawan ng Panginoon. Importante ka sa Kanya. Ang laki-laki ng creation niya, pero ang liit-liit mo, nasa solar system ka, sa solar system, nasa isa ka sa pinakamaliit na planeta. At sa maliit na planeta na ito, ni hindi ko man makikita sa Google kung saan nag-move yung ulo mo. And yet, ang sabi ng Panginoon that He was so mindful of you. That is amazing. Kung iisipin ko to, hindi ako malulungkot, tutulungan ako to, hindi maging malungkot, tutulungan din ako nito na hindi ma-stress at tutulungan din ako nito na hindi ma-depress. Yung mga nadidepress, totoo ang depression, pero go back kung gaano ka kamahal ni Lord. Tingnan mo yung worth mo sa tingin ng Lord sa iyo, hindi worth ng mga tao nang iwan sa atin. Maiiwan tayo somehow, somewhere. Lagi yun. Pero sabi rito, binalik niya na agad yung humanity-given dominion. Di ba? Ang tao ay binigyan ng dominion. Kaya lang ngayon, anong ginawa natin? Inalisan natin yung dominion, yung paghahari, pag-govern. Ang kinuha natin, dominion din. Di ba? Ano yung ilalim mo, lilisin mo, ang dominion. Ang dominion niya, no? Puro tayo kritik sa tao. Dominion din yun. At ang sabi niya, hindi lang binabalik ng Diyos sa atin ang dominion na ito, but humanity daw is crowned. Ayun o, you have made them a little lower than angels. Mas mababa tayo sa anghel, pero crown them with glory and honor. Man, even though we are finite, even though men are temporary, but men, this is the good news. God is so proud to crown you with glory and honor. Yung Genesis, binabalik tayo sa dignity natin. Even though yung Genesis 3, nagpakita kung paano tayo nag-fall. At nung sinulat ito ni David, ito yung panahon na ang kanyang kapitbahay, ang mga nearby communities, at ang mga bansa katabi niya, purihin ang Panginoon Diyos. Nag-e-exist daw, according sa kanila, ang tao daw ay nag-e-exist mainly para maging katapat ng mga Diyos-Diyosan. Ng mga Diyos-Diyosan, bawat tao daw ay tinatapatan ng mga Diyos-Diyosan na dapat itong mga taong ito maglingkod sa Diyos-Diyosang iyon. Yun ang belief ng kanilang mga kapitbahay. At itong babanggain ni David. Naniniwala din sila na ang may honor tsaka may crown lang ay ang mga hari. Na yung mga hari lang ang may divine image din ng Diyos at ang bawat tao daw dapat mag-serve sa mga hari in order maging partaker sila ng divine image ng hari na yun. And this is foul. At yung Psalm 8 radically declares, hindi, mali sila. Sabi niya, all humanity is crowned with glory by God. Balik tayo sa glory ni Lord. Hindi tayo biktima dito. Hindi ka biktima. Ikaw ay kinoronahan ng Diyos ng kanyang imahen. At ang kalawalatian ng Diyos ay nasa sa iyo. Karapat dapat kang galangin at mahalin upang lalo kang maging matibay. Amen? Ibig sabihin, purihin ang ating Panginoon. All humanity is crowned with glory. Okay? Ibig sabihin, binabalik ng Diyos ang dignidad ng tao.
Sa mundo na may hierarchy, sino ang class A, class B, class C, in the eyes of the Lord, walang class A, class B, class C. Sa mata ng Diyos, kinoronahan ka niya. At dahil anak ka ng Diyos, yung dignidad ng Diyos nasa iyo. Stop entertaining your self-pity. Hindi ka kawawa. Amen? Taas ang kamay, naniniwala hindi siya kawawa. Wala ka lang pera. Yun lang. Pero hindi ka kawawa. Wala akong asawa. Yun lang ang problema. Wala ka lang asawa, pero hindi ka kawawa. Yung ibang may asawa, kawawa na ngayon. Tama po ba? Bless ka. At kung hindi ka naniniwala doon, problema mo na yun. Huwag mo na kami idamay. Sapag gusto malaman mo, kinoronahan ka ng ating Panginoon. Human bears honor from God. We are small, yes, but we are crowned. We are weak, tama, but we are entrusted by God. Purihin ang Panginoon. This echo, ang ine-echo nito yung pabalik sa Genesis sa pagkakalikha ng tao, na ang tao may responsibility, ang tao may authority, at yung tao ay may stewardship sa ginawa ng Panginoon. At kapag nakilala mo ang Panginoong Kristo, binabalik ng Diyos sa iyo umuli yan. Kaya walang anak ng Diyos na nanatiling mahirap. Hindi kasalanan maging mahirap. Pero kung hanggang ngayon mahirap kayo 10 taon na, problema yan. Hindi masama pinanganak ang pangit. Wala namang pangit. Pero kung sakaling tingin mo pangit ka, hindi kasalanan pinanganak ang pangit. Pero kung hanggang ngayon 40 years na, hindi ka pa rin gumaganda, kasalanan mo na yan, kapatid. Kung hindi ka umuunlad, hindi kasalanan na pinanganak ka sa pamilyang hindi umuunlad, pero tandaan nyo, kapag anak ka ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka umunlad. Stop mingling with people who loves to live in their misery. Misery loves company. Kapag ang kasama mo, puro misery ang sinasabi, leave them alone. Mahahawa kayo sa misery nila. At alam niyo ba na maraming Kristiyano, di ba, hindi nila matanggap na umaasenso kayo. Sila ang pangit ng buhay, hindi magandang buhay, kagagawa nila yon at ang gusto nila, hawa tayo lahat. Hindi ho mangyayari yun. Sapagat yung dominion ipinaintindi sa'yo, yung crown isinuot sa'yo, yung glory ibinigay sa'yo, aangat at aangat ang buhay mo. Dahil ngayon, maraming maiinggiting tao. Dami. At ang isang unang lalayuan nyo ay mga kaibigan nyong mainggitin. Sapagkat ayaw nilang uunlad ang buhay mo. At ako po ay nagdesisyon ng hindi sasama sa mga taong ayaw umunlad ang buhay. Kasi naintindihan ko sa Biblia na ibabalik ni Lord yung dominion sa buhay mo at gaganda ang buhay mo. Kahit pa ang Pilipinas, bumagsak ang ekonomiya, ibang ekonomiya ang pinamumuhay ng mga anak ng Diyos. Kahit baksak ang ekonomiya ng Pilipinas, ang ekonomiya ng Diyos ang aandar sa buhay natin. Kahit wala silang pera, kaya ni Lord mag-provide sa mga anak ng Diyos ng pera sa panahong wala ito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam ko, hindi tayo Diyos. Sige, hindi po tayo Diyos, pero representative tayo ng Diyos. Maliit ako kumpara sa likha ng Diyos, pero ang mata ng Diyos ay nasa akin. Yun ang naintindihan ni David. That's the reason why that he will never remain in the field. Never. After knowing the vastness of God's creation, knowing how awesome and how sovereign God is, then alam niya na God will bring him to the palace. Sa palasyo ka dadali ng ating Panginoon. Hindi sa lampaso. Nandiyan ba kayo? Amen? Kaya dapat yung reverence natin nagpo-produce ng strength kay Lord,
Hindi pakikipaglaban, hindi inggit. Dapat yung reverence natin kay Lord nagpuproduce ng authority, hindi yabang. The more meron ka, the more ka nagbibigay, the more meron ka, the more ka tumutulong, the more meron ka, the more ka nagiging friendly, the more ka nagdi-disciple. Diba? Dapat yung reverence natin kay Lord nagpuproduce ng confidence, hindi ego. Diba? Hindi tayo nagiging narcissist, kundi lalo tayo nagiging humble at tayo ay nagpapagamit. Stop telling your church, stop telling anyone that you're busy, brothers and sisters, you're not. Alam mo yun. Ang dami mong spare time. Andiyan ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, humble naman, kapatid. Kaya kung maintindihan mo, ikaw ay crowned by grace, hindi mo kailangan mag-dominate, ikaw ay steward ni Lord, ikaw ay magsaserve kay Lord, at dapat nagre-reflect sa iyo ang buhay mo. Lumalabas na nag-uumpisa ang reverence kay ni Lord pag alam mo yung dignity na binigay sa iyo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, dignified ka, kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Number 5. Ito ang twist. Sabi ng twist. Nakakita ako ng twist. Number 5. Can we go to 5? Aba, yung palang reverence kay Lord, nangyayari kapag yung pinasa mo, connected pala ito kay Christ. Sino mag-iisip na connected yung text kay Christ? Later, kinonect ito. At ang nakakagulat, yung writer ng Hebrews, chapter 2, 6-9, kinote si Psalm 8. Wow! Basahin ko Hebrews 2, 6-9. Are you ready? Makinig mabuti sapagkat siguro it sounds interesting sa inyo ito. But, you know, ako po, gusto ko to eh. Ito yung gusto ko eh. Ito yung pagkain ng soul eh. Ito yung pagkain ng kaluluwa eh. At maraming Kristiyano na hindi nasasanay sa ganito, yung pagkakaintindi. Bishop, din namin kailangan intindihin niya kasi alam mo naman, simple lang. Hindi po, ito po yun. Ito yung pagkain. Ito yung gusto kong iuwi niyo. And so yung writer ng Hebrews, nung sumusulat, pumunta sa Psalm 8. Pagdating sa chapter 2, ni-reveal na niya at pinaliwanag na niya. At sakto kinuha niya, hindi naman verbatim na kinuha niya yung Psalm 8. But kinote niya. Ayan. But there is a place where someone has testified, si David yun. What is mankind that you are mindful of them? A son of man that they care for him. You made them a little lower than angels, you crowned them with glory and honor, and put everything under their feet. In putting everything under them, God left nothing that is not subject to them. Yan, kinikwento niya yung tao. Lahat na ngayon, pamamahalaan ngayon ng tao, wala na. Lahat na. Okay. Yet, at present, we do not see everything subject to them. Sa ngayon, di ko naman nakikitang nasa ilalim na nga ba ng tao? Hindi naman ah. Pero ito yung twist. But we do see Jesus. Who? Biglang kinote niya si Jesus. But we do see Jesus who was made lower than the angels for a little while. Now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by grace, or the grace of God, he might taste death for everyone. Now, here is the twist. Sabi ng writer, hindi naman namin nakita na under ng tao. Bakit? Nakita nga natin, marami naghihirap na tao, maraming Kristiyanong hindi naman ganito, ganyan. Pero ano ang twist? Sabi niya actually, yung Psalm 8, totoo, sabi niya, nung sinulat ni David, referring to himself, and referring to all the believers of Yahweh. But actually, yung text din, double-edged sword, may sundang, may sword, pero dalawa yung talim, was also referring or prophetically referring to Jesus. Now, in order maibalik ulit yung dignidad ng tao, bagamat maliit siya ng kaunti sa anghel,
Pero ipinailalim sa kanya ang lahat ng bagay upang ibalik yung honor, koronahan siya ng Diyos sa kanyang ulo, at ibalik ulit ang imahe ng Diyos sa kanyang buhay. Bilang mga anak ng Diyos, tumuloy na ngayon siya. Ang tinutukoy ko si Kristo. In order mangyari ito sa iyo, inako ni Christ yung Psalm 8 sa kanya. At siya ay kinoronahan ng kaluwalhatian at kinoronahan siya ng karangalan. Kasi bakit? Siya po ay namatay sa krus. Sa biyaya ng Diyos, tinikman niya ang kamatayan para sa lahat upang maibalik yung dignidad ng tao pabalik sa kanyang Panginoong Diyos. Kanina na-mention ko, humble naman. Di ba sabi mo sa katabi mo, humble naman kapatid. Tama ba? Hello? Yung aking mga ganong ilang statement, pang-aasar lang sa inyo yun. Pero humble naman, ang ating gusto, maging humble naman tayo, even though maliit tayo sa Panginoon, inamin mo, ang liit-liit ko, pero nakapaningin sa, ang paningin ng Diyos ay nasa akin, ang mata ng Diyos ay nasa akin. Ang sinasabi na ngayon niya rito, ultimately, binabalik ni Kristo ang standing at kalalagayan ng tao. Ang sinasabi rito, hindi yata mapufulfill yung Psalm, ang laki-laki, yung Psalm 8 na kinanta ni David. Pero sabi niya sa pamamagitan ni Kristo, siya ay perfectly mamamatay upang sa kanyang sakripisyo, maisalin ulit sa mga born-again believers at sa mga taong siyeshera natin ang plano na Diyos ng dignidad at korona sa kanyang ulo na ipapataw bilang putong upang sila'y makapamuhay matagumpay sa buhay na ito. Kaya sabi rito, di ba si Jesus became lower and then he suffered but he was crowned with glory. He restored what Adam failed to guard. Ibig sabihin, the majestic creator now became humble redeemer. And by his sacrifice, he may restore the dignity of men. Upang malaman ng tao na ang Diyos hindi aalis ang mata sa iyo sapagkat ititreat ka pa rin ng Diyos espesyal. Hindi na bilang creation, kundi bilang kanyang sariling mga anak. Kapatid, anak po tayo ng Diyos. May dignidad ka. May hirap kami, Bishop, pero may dignidad ka, aahon ka dyan. Bishop, wala akong dignidad, sobrang lungkot ng buhay ko, ngayon ka lang malulungkot, pero bukas tatawa ka, hahalak ka, may tagumpay, may saya na parating. Remember na walang ka lang ng pera sa scam, pero kaya ni Lord ibalik lahat ng nawala sa'yo. Sapagkat yung nawala sa'yo, hindi mo kailangan, ang parating sa'yo, ang kailangan mo, at kayang ibigay sa'yo ng Panginoon. Nag-uumpisa ang reverence kapag alam mo na ito palang lahat ay konektado kay Kristo. Mapupuri mo ang Panginoon through Jesus Christ. Makapaglilingkod ka sa Ama sa pamamagitan lang ng Panginoon. Hindi waste of time makapaglingkod sa Diyos. Hindi sayang ang mga binigay mo sa Diyos. Hindi sayang ang oras, pera, damit. Hindi sayang ang career na ibinigay kay Lord. Todo buo, pati pamato, hindi. Kasi ang dignidad ng tao ay ibabalik at ibabalik ng ating Panginoon. Pang-anim, nag-uumpisa ang reverence sa Diyos pag hindi mo kinalimutan ang proper response. Reverence. Umpisa ka sa reverence, magtatapos ka reverence. Tapusin ko na verse 9. Tingnan nyo, ito ang katapusan. Verse 9. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Tinapos niya pa rin kay Lord, our Lord. Ibig sabihin, ang katapusan ng buhay natin, worship pa rin. Ang katapusan ng buhay natin, awe pa rin. Ang katapusan ng buhay pa rin natin, humility pa rin. At ang katapusan ng buhay natin, obedience pa rin sa Diyos. Ang pagsamba o reverence ay hindi lang emotional feeling na, oh ako, ang ganda ng mood ko. No! Sa panahon hindi mo na kayang itaas ang kamay mo, that is the time taas mo ang kamay.
Sa panahong ayaw mo magpunta sa simbahan dahil wala kang pera, maglakad ka. Sumakay ka, pakiusapan mo yung driver. Kung mahuhuli ka, umaming ka. Gawa ka ng paraan na sa panahong baksak ka, mag-worship ka. Sa panahong mataas ka, mag-worship ka. Ang pinakamataas na worship ay yung kapag ang kapay mo ay at ang arm mo may kulani. That is the highest form of worship. Ang pinakamataas na worship, yung panahong wala kang kapera-pera. Pero nagtataas ka pa rin ng kamay. Ang sasagot mo, hold up ba ito, Lord? Sa panahong wala ka sa mood, that will be the highest form of worship. Because God's characteristics doesn't change with your status in life. If God is majestic, then your life cannot be casual. From beginning to end, have a sense of awe about God. Majestic siya dapat from start hanggang ending. Inclusio, from start to finish, whether you are, di ba, on fire or not, whether you are in a high spiritual level or not, whether you are paldo financially or not, whether you are healthy or not, dapat your worship and reverence doesn't change. Dapat tuloy mula umpisa hanggang katapusan. Let me close this. As I summarize, as I synthesize this word, una, learn to look up. Learn to look up. See God's majesty. Wow! Have a sense of awe. Be astonished. Grabe ka, Lord. Para kang bata, ay grabe si Lord. Pero after looking up, learn to look within. Recognize your smallness. You are little. Yes, I believe. Umaamin ako, I am nothing before God. Learn your smallness. Look within. Number 3, but look around. After looking within, then look around with what God has given you, with the church He has entrusted to you. Tignan mo ang mga friends na galing sa, ang friends nyo galing sa church. Yung iba rito, binigyan pa nga ng asawa. Then look around. Embrace your stewardship. Use your gift to serve other people. But after looking around, always look to Christ. See the fulfillment of the scripture through Christ. Si Lord na magfulfill ng mga naunsyaming dreams natin sa buhay. Look to Christ. Pero last, always look back up. Laging tumingin, patalikod, kung saan ka galing. Worship again. Umpisa, look up, look within, look around, and then look back up. Worship God. Panahong gutom, walang pera, walang trabaho. Sa panahong daming trabaho, daming opportunity, worship God again. Tell God, Lord, I'm just a little guy. Nothing to brag about. I am nothing in the eyes of the Lord. Wala akong pwedeng iyabang. Kasi ikaw lahat sa buhay ko. Ang pwede ko lang ibalik sa iyo ay ang buong reverence at pagsamba. Let me close this. When we see how big God is and how small we are, yet how loved we remain, our only proper response is reverent or reverence. Samba kay Lord. I hope sa isang oras, dalawa, nakapagpahinga kayo sa inyong buhay. At ang lakas na narinig ninyo dito ay magsisilbing puhunan sa panibago ulit pakikipaglaban. Tatayo tayo lahat sa ating Panginoon. Maganda yung kanta eh. Hindi na natin kakatayin yung majesty. Pupurihin ka. Taas ang kamay. Hindi, yun na yung chorus na. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig.
sa buhay ko. Ikaw, O Diyos, ang iyong di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan. Ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sabay-sabay tayo lahat, purihin ang Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa ang iyong dakilaan mo'y di mapapantayan. Kapatid, tigil lahat sa akin. Kapag hindi nyo pinuri ang Panginoon at hindi nyo tinaas ang Lord sa buhay nyo, huwag nyo hayaan yung tiles ng bahay nyo at yung inodoro sa loob ng CR nyo ang magpuri sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang papuri mo. Actually, mas kailangan mo ang purihin ng Diyos. Ikaw ang nabibiyayaan sa pagsamba mo kay Lord. Stop making your worship to God casual. Stop making your reverence to God ordinary. Worship to God is a supernatural thing happen every day in your life. Sa Sunday, huwag kayong kumanta na nakatayo lang kayo rito, tapos pinanonood nyo ang tao. Don't do that. Tuwing Sunday, magwala ka. Kumanta ka ng maayos. Kapisuduhin mo ang mga lyrics. Mag-serve kayo kay Lord. Nakukulat kayo kung paano ibabalik ng Diyos ang dignidad nyo sa buhay. For the last time. Oh, pupurihin ka sa awit, asan makikinig, tatanggap sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan. Ang iyong kalwalhatian, ay katilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, aking tagapagligtas, aking Panginoon, aking Diyos. Jesus, aking Ama, aking Anak, aking Banal na Espiritu. Jesus. Lord, humingi kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang. Gusto namin gamitin mo kami, pero sa iyo. Teach us to worship you like never before and to give you full reverence like never before. May you change us, Lord, all of us. Pagbuhay mo kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kukuhin natin ang ating mga breaking of the bread paraphernalia. Habang inahanda ninyo, isang awit ang ating mapapakinggan na pwede niyong sabayan, purihin ang Panginoon Diyos. Ang tinapay ng buhay, kanin mo, maghimahagi.
natin buksan ang tinapay. Taas natin ang ating mga tinapay. Si Jesus bago ipagkanulo ay dumampot ng kaprasong tinapay, pagkatapos pinagpira-piraso niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Sa tuwing kakanin nyo ito, gawin nyo lagi bilang pag-alaala sa amin, sa akin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong katawan na binayubay, na pinahirapan, na inusig, at ang bawat sugat na tinamo ay nagdulot ng walang hanggang kapatawaran at walang hanggang kagalingan sa mga katawan namin. Nagdulot ng magandang bagay na nagbigay ng kagalakan at kapayapaan kung saan ang biyaya ay umapaw sa aming mga buhay. As we commemorate, Lord God, the body beaten on the cross, we just rejoice with what you did. Kasi dahil sa iyong katawan, we were forgiven. We were reconciled. Lord God, and now we are children of the living God. Today we enjoy the benefits of the death of Christ that brought us, Lord God, so much joy and happiness, contentment and grace. Faith, love, hope now resides in our hearts. We love you, we thank you in Jesus' name. Kanin natin ang tinapay. At matapos maghapunan, dinampot ni Jesus ang sarong. At ang sabi niya, ang sarong ito ay ang aking dugo na siyang bagong tipan. Na tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo lagi bilang pag-alaala sa akin. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Lord, we thank you, Lord, for the precious blood of Christ. The blood forgiven our past, present, even our future sin. We are being washed away by the blood, washed by the blood every day. Every sin was addressed with great care. Up to the last drop of the blood of Christ, it brought so much joy because now our souls, even our sins, are forgiven. The souls was refreshed. At dahil dito kami ay pinanganak na muli. Lord, salamat po sa iyo, sa iyong dugo. At hayaang mag-enjoy kami sa tagumpay that comes from the blood of Christ. We will now drink from the cup, please. Kasi sabi ng Biblia, anytime that you eat the bread and drink from the cup, you declare His death, His burial, His resurrection, even His ascension, and now He is coming very soon. Maranatha, Lord, come soon. Lord, gusto namin kang alalahanin. Sana dumating ka na upang maghari bilang hari ng sanglibutan. Hug someone, please. Can you tell the person, ay, salamat, andito ka, kapatid. Come on, hallelujah. Hallelujah. May the good Lord richly bless you and your children. Amen. May He keep you from falling. May your life so unblemished. Amen. May His grace work in you, His face shine on you. May His abundance flow throughout your lifetime. Amen. With enjoyment, goodness, soul prosper, good health. May you have life to the fullest. Amen. Receive this from Jesus Christ, the Life giver. when fellowship ends, Abundant life begins. reverence for God begins. Ingat, maklose nyo ang deal, yumaman kayo, pagpalain kayo lahat. Pursue your career, but of course, pursue God even more. God bless you. See you next week. Sa kalawakan sa